Paano ba kumuha ng MySSS card sa online gamit ang ating MySSS portal? So by the way, ang MySSS card ay nagsisilbing pangunahing disbursement account para sa mga benepisyo, pautang at pensyon. Kaya hindi na kailangan mag-enroll ng mga account sa disbursement account enrollment module. Ang card ay gumagana rin bilang isang debit card na konektado sa isang savings account at may EMV, chip at biometric authentication na isinama sa National ID System. So kahit na mayroon ka na naka-enroll na disbursement account sa iyong SSS, ay maaari ka pa rin kumuha ng My SSS card. Kapag na-okay na ang iyong My SSS card, ay ito ay magiging automatic default na para sa iyong disbursement account at doon na ihuhulog ng SSS ang iyong mga SSS benefits. So una, kailangan muna nating mag-sign in sa ating account sa My SSS portal. So siguraduhin na mayroon na kayong My SSS portal at kung wala pa ay maaaring mag-create account at panoorin muna ang ating video na nandito sa ating YouTube channel. Kapag nakapag-login na tayo gamit ang ating user ID at password, i-click natin itong dito sa itaas, itong tatlong linya dito. At lalabas itong dashboard at itong menu natin. So dito sa pinakadulo ng menu, makikita natin ang My SSS card. I-click natin yan. At ito po ang lalabas. So My SSS card. So step 1, kailangan i-review muna natin ang ating mga contact details to ensure na yung contact details natin ay tama at updated. So if your request for the updating of your membership records, kailangan munang maghintay na ma-approve ang yung request bago ka makapag-process ng My SSS card. So halimbawa, sa mga kailangan i-update ang iyong contact number at ang address information. So ito ay maaaring gawin sa ating My SSS portal. Ang contact number at address information. So i-click lamang itong update dito. So kung okay na lahat, kung updated naman lahat ng information mo, so kailangan naka-check itong I hereby acknowledge that I have thoroughly read and fully understood the foregoing consent statements and undertaking. So, i-click mo lang yan para magkaroon siya ng green na check or gray. Tapos, i-click ito dito, kung naka-check na yon, mag-blue na itong para sa next. So, i-click ang next. At ang kasunod ay ang pag-take ng live selfie. So, kailangan syempre, kapag kukuha tayo ng ating My SSS card, tayo mismo ang magpa-process sa ating My SSS portal dahil kailangan natin kumuha ng live selfie. So, kailangan naka-align ang mukha bago pindutin ang start. So, kung ready ka na, so, tandaan muna ito. So, dapat hindi masyadong malayo. Hijab-friendly verification. So, pwede lang naka-hijab para sa ating mga kababayan Muslim. Pwede lang. Pero hindi pwede magsuot ng cap or sombrero. Hindi rin pwedeng magsuot ng sunglasses. So, kung ready ka na, i-click na itong start liveness. At magre-record na nga po siya. So, itapat mo lang ang iyong mukha dyan. So, isundin mo kung ano yung instruction dito. Halimbawa, ito, move. Kung sinabing move closer, so mas ilapit mo pa yung mukha mo dyan sa camera. Tapos, hintayin itong mag-verify. So, pagkatapos kung na-verified na ang iyong live selfie, click itong Rizal Commercial Banking Corporation, RCBC. Sa ngayon, tanging sa RCBC pa lang, maaaring kumuha ng My SSS card. So, mamaya, makakarating din tayo dyan. Pero, hindi ko na ituturo kung paano yung sa Discartec or sa yung RCBC. So, mamaya, i-explain lang natin. So, kung napindot mo na yung Rizal Commercial Banking Corporation, so click here for additional information. So, pwedeng i-click mo itong click here para basahin mo yung mga tungkol pa sa RCBC. Tapos, kung okay ka na, i-click mo itong blue na arrow para sa next. So, ito na yung, lalabas na yung confirmation. So, once your My SSS card account with RCBC is successfully opened, it will automatically be designated as your disbursement account. So, kapag daw na-open na yung My SSS card sa RCBC, ito ay magiging automatic na yung disbursement account tulad ng nasabi ko kanina.
So all future payments you're entitled to, such as loan proceeds, benefit payments, including any current pension refunds, will be directly credited or transferred to this account. So if you wish to transfer to a different bank or PFI, you must first terminate your MySSS card with RCBC before enrolling a new bank or PFI or selecting an already enrolled account in the end. So kung okay ka na, i-check mo ulit ito dito, another acknowledgement, i-click mo para magka-check. Tapos sa certification, i-check mo din itong I acknowledge and agree that upon the successful opinion, ganyan. Tapos, ayan, so lahat ng maliliit na box dyan, i-check mo lang yan. Hanggang sa pinakadulo, makikita mo ulit itong arrow na para sa next. So, i-click mo yan. At ito na yung pinaka-last step dito sa ating MySSS portal. So you have previously given your consent to RCBC for the processing of your MySSS card application with transaction number. So take note of your transaction number. So i-copy-paste or ilista or isulat sa notebook or i-screenshot ito. To complete your MySSS card application, click here. So kapag meron ka ng transaction number, bali ito na yung gagamitin mo para sa pag-open ng account sa RCBC. Pero hindi ka lang matungo sa RCBC branch, kundi doon ka sa mag-download ka ng Discartec app. So ito, ipapakita ko mamaya yung itsura ng kanilang apps. Or pwede din na. So i-click mo itong blue dito na nakasulat itong to complete your MySSS card application, click here. So dito sa here, i-click mo yung here para automatic mapunta ka sa RCBC website at maaari ka nang mag-open account doon para sa iyong MySSS card. So, ito yung bali first page ng Discartec. So, ganito yung spelling para sa paghanap mo sa kanilang mobile app. So, pwede kang mag-download ng Discartec RCBC mobile apps at doon ka mag-sign up. Or pwede din na i-click mo itong here dito para automatic ka mapunta doon. So, i-click mo itong tara na sa Discartec kung nasa Discartec app ka na ng RCBC. Tapos, dito sa pinakadulo, i-click mo ang I agree. Tandaan, bago mag-sign up sa RCBC Discartec app, kumuha muna ng SSS transaction number. So, ayan. Diba? Yung transaction number natin, yun na yung gagamitin natin dito. So, kung hindi pa, kung halimbawa, itong go to my SSS portal now, para lang yan dyan sa mga automatic. So, diretsong pumunta sa Discartec apps nang hindi muna kumuha ng transaction number sa SSS online. At dahil nakakuha na tayo ng transaction number kanina sa ating MySSS portal, so, diretso na tayo dito sa, ito na yung i-click natin itong gumawa ng Discartec account. At dyan na nga po, hanggang dito na nga lang po yung video natin. So, pagka-click nyo nitong gumawa ng Discartec account, so kayo na po ang bahala sa pag-open ng inyong account sa RCBC. Gagamitin ninyo yung transaction number na nakuha natin sa MySSS portal. So, ang partner bank, so ang RCBC ang gagawa at magpapadala ng iyong MySSS card. So, nasa mga 15 days kung nasa loob ka lang ng Metro Manila at mga 20 days naman para sa mga provincial address. So, again, ang RCBC ang magde-deliver at gagawa ng iyong MySSS card. Kailangan kumpletuhin mo yung pag-open account sa kanilang Discartec app. So, sana nakatulong po sa inyo ang video na ito kung paano po magkaroon ng MySSS card. For more videos, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel.